Sige po, sa oras na 'to, let us, worship and, seek the Lord sa pamamagitan ng ating, pagsamba. Let's open our hearts and, puri po tayo sa ating Panginoon na buhay. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nabibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon,
ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Yes, Father God, maraming salamat po sa oras po na 'to, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat sa kalakasan, maraming salamat sa pag-ibig, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Sa pagkakataon na 'to na kami po yung nagkatipon-tipon, Panginoon, Lord, alam ko, Panginoon, nare-ready niyo po yung aming mga puso, nare-ready niyo po, inaayos niyo po yung aming paglilingkod sa inyo, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, magawa po namin yung pinaka-the best, Panginoon, at paparangalan ka po namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Samahan niyo po kami ng inyong banal na espiritu sa umagang ito, Panginoon, sa araw po na ito, Panginoon, sa mga makikinig po nito, Panginoon, at may-apply po namin, mag-manifest po ito sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po. Tinatagubilin po namin sa iyo, Panginoon, lahat-lahat sa aming mga buhay, Panginoon. At sa mga tao po na nandirito, maraming salamat po. I-bless niyo po ang word namin today. I-bless niyo po ang Panginoon yung mga tao nandirito at pakakakinig pa, Panginoon, sa oras po na to. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So magandang araw po sa inyong lahat, and tayo po ay nasa day 5 na ng ating Plan 40. Yes, so day 5 na po tayo ng ating Plan 40, at talaga namang sa unang linggo pa lamang ay itinuturo na sa atin kung ano ba talaga yung kahalagahan ng pagsunod. Ano po? At alam ko po ay naiintindihan po natin 'to, at alam ko po is meron pong itinuturo po sa atin ang ating Panginoon. So sa oras po na 'to, maka-focus pa rin tayo sa obedience, so sa ating pagsunod sa Panginoon, at meron tayong calling na kinakailangan po meron tayong gawin, at may ipinapagawa po sa atin ang Panginoon. Ano po? Hindi po tayo nandirito kasi wala lang, hindi natin alam ang gagawin natin, pero nandito po tayo kasi naiintindihan po natin at alam po natin na meron pong pinapagawa sa atin ang ating Panginoon. So ang topic po natin ngayong umaga is Daniel's obedience. So makita po natin yan sa Daniel 9. Actually, grabe yung pagsunod ni Daniel sa ating Panginoon. So si Daniel, kung alam natin, grabe siya. Grabe yung prayer life niya. Ibinuhos niya talaga yung prayer life niya sa ating Panginoon, at syempre yung pagsunod niya. Kasi hindi lamang siya sumusunod, kundi talagang ginagawa niya sa buhay niya.
At makikita po natin 'yan sa buhay po ni Daniel at hindi lamang sa panalangin, kundi alam po niya at naiintindihan po niya yung scripture, yung salita po ng Panginoon. Ano po, kaya po kapag sinasabi nating mahal natin ang Panginoon, 'pag sinasabi natin gusto natin sumunod sa Panginoon, dapat meron po tayong karakter ni Daniel na talagang hindi ho talaga siya tumitigil na manalangin kahit anong ano yung nararamdaman, kahit ano yung nararanasan niya, kahit hindi maganda yung nasa paligid niya, he never stopped talagang praying to the Lord. Ano po? And sa oras po na 'to kung babasahin po natin yung Daniel 9, yung buong chapter na 'yan medyo mahaba, pero isa-isahin po natin 'yan at, hindi ko na lang babasahin yung buong chapter. Pero kung if we dig deeper po sa Daniel 9:1 to 3, alam niyo po, kung magpe-pay attention tayo dito, so dito talagang nakita talaga ni Daniel yung understanding and clarity ng scriptures. Alam niyo po, he understand that based on what prophet Jeremiah has written, this captivity that Daniel himself is caught in is going to last 70 years. Talagang siya po ay, alam niyo po si Daniel pala, isa pala siyang ano, OFW. Siya ay a slave from a foreign country. Talagang nung simula po nung siya po ay nakuha from captivity, talagang 70 years alam po niya na mararanasan po niya yung hirap, mararanasan niya yung talagang pagiging alipin po sa ibang lugar. Ano po, at yan po yung buhay ni Daniel. Naiintindihan po niya yung sinulat ni Prophet Jeremiah, yung scripture po. So Daniel understand that this captivity is going to last 70 years and obviously po hindi po yun masaya. Hindi po maganda po yun, pero alam po niya na darating po yun. Ano po yung ginawa po ni Daniel? Ano po yung ginawa niya sa Daniel 9:4 to 19? Ito po yung pinakamaganda dito. Ito yung isa sa mga nagustuhan kong part ng scriptures dito sa Daniel 9:4 to 19. Ito po yung sinasabing passionate prayer. Yan. Kamusta po ba? Kamusta po yung mga prayer natin sa Panginoon bago po tayo magpatuloy? At alam ko po this Plan 40, tinutulungan na naman po tayo na bumalik talaga po sa panalangin sapagkat alam niyo po parang nabitin tayo nung 21 days challenge natin and after that parang huminto na lang bigla. And then parang Lord, ano pa? Pero ngayon po ina-encourage tayo ng Panginoon na tayo po ay manalangin ng manalangin ng manalangin ng manalangin. Talagang nandun po talaga yung sagot at doon po sasagot ang ating Panginoon. So si Daniel po, siya po ay nagkaroon ng passionate prayer. Ano ba yung passionate prayer? Parang talagang marubdob na panalangin. So tingnan niyo po yung ano, yung structure ng prayer ni Daniel kasi tayo minsan yung prayer na lang natin bara-bara na lang. So alam niyo po yun, alam ko lahat tayo minsan gano'n, hindi natin alam kung saan tayo magsisimula, hindi natin alam kung ano yung ipagpe-pray natin. Pero maraming salamat kasi tinuturuan po tayo ng banal na espiritu, tinuturuan po tayo ng salita ng Panginoon. So gusto ko lang po i-share sa inyo 'to, yung ano yung structure ng prayer ni Daniel, ano po. So he starts with praise. Talagang si Daniel po ay nagsimula po muna ng talagang, purihin po ang Panginoon. Ano po, at makita po natin 'yan sa Daniel 9:4. Ang sabi po dito sa Daniel 9:4, 'yan basahin natin. So, ganito ang dalangin ko, Panginoon, dakila ka at makapangyarihang Diyos na laging sapat na umiibig sa iyo at sumusunod sa inyong mga utos. So nakita natin na hindi muna siya humingi sa Panginoon. Hindi muna siya nag-request. So nag-start muna siya sa talagang pinuri po niya ang Panginoon sa Lord, you are a awesome God, you are amazing God. Kasi ganun po niya kakilala ang Panginoon. Ganun po niya ka-close ang Panginoon. Ganun po niya nararanasan ng Panginoon. So sana po tayo ganun din po before tayo lumapit sa Panginoon. Kailangan mapapurihan muna natin siya at maramdaman natin talaga yung kabutihan niya sa buhay natin, sa puso po natin, sa lahat po sa atin. Ano po? So before he asks anything, he start off with praising God. You are awesome, God. You are amazing, God. And after po yan, he moved on a confession. Yan. So makita po natin yan sa ating mga prayer points ngayon. So sa mga magpe-pray, makita nyo yan dun sa mga ipagpe-pray natin. So he moved on a confession. So sa Daniel 9:10, basahin natin yung Daniel 9:10. So sabi dito,
Daniel 9:10. At pagsuway sa mga utos na ibinigay, ay teka lang, Daniel 9:10 yan. At pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin sa iyong mga alipin sa pamagitan ng iyong propeta, ang buong Israel ay nagkasala sa inyo, tumalikod sa inyong kautusan at hindi nakinig sa inyong tinig. Dahil dito, ibinubuhos mo sa amin ang matinding puot mo at nasasaad sa aklat ng kautusan ng lingkod mong si Moises. Tinutotoo mo ang iyong sinabi sa amin na kami parurusahan mo dahil sa aming pagkakasala pagkat sa buong daigdig ay wala pang pangyayaring tulad ng dinadanas na Jerusalem. Tulad na nasusulat, kautusan ni Moises, naranasan namin na ang paghihirap ito. Gayunman, wala kaming ginawa upang maglubag ang iyong kalooban. Hindi rin namin tinalikdan ang aming kasamaan ni iniisip na totoo ang iyong salita. Kaya pinarurusahan mo kami. So dito po sa verse na to ay he moves on a confession at hindi lamang po yun basta confession. Kino-confess po niya yung sin ng kanyang mga tawag dito, yung kanyang mga forehead, yung mga forefather, yan. Forefather, yung mga past generation po niya, ikino-confess niya. Hindi lang yung kanyang kasalanan, kundi yung kasalanan ng ibang tao nung kanyang past generation. Kaya po, grabe po yung character ni Daniel. Alam po niya yung ginawa at alam niya yung pagkakasala nung past generation. Kaya po talagang lumalapit siya sa Panginoon. Ano po? So tayo po, alam niyo po dito sa ating Plan 40 sa first week pa lang ini-encourage na tayo na yung mga P3 po natin ay pagsama-samahin natin at talagang manalangin po tayo. At nandiyan po yan sa prayer points natin. Na kino-confess po natin talaga yung sin po nung mga kasamahan natin, mga family natin, at ganyan po yung ginawa ni Daniel. At dyan po nakabase yung ating gagawin po sa oras po na to. Ano po? So, si Daniel confessing the sin of his forefather, yung past generation, bringing the sin of his people before God and confessing them to him. Yan. So, and after po niyan, Daniel finally get to asking for something. After po niyang mag-confess, so dito na po yung may hiningi si Daniel. Ano ba hiningi ni Daniel? All the way from verse 16. Sabi dito, Lord, in keeping with all your righteous acts, turn away your anger and wrath from Jerusalem, your city, your holy hill. Talaga nagpiplead po siya sa Panginoon. Naninikluhod po siya. Talagang sabi ko nga, kung tayo ay nasa kalagayan ni Daniel, talagang iniiyak po niya sa Panginoon. So tanong ko po sa inyo, tayo po ba umiiyak pa sa Panginoon? O baka po puro request na lang po ang nakikinig sa ating mga panalangin. So sana po maintindihan po natin yung structure ng prayer ni Daniel. Napakaganda po. He start with praise. He start with after that, punta siya sa confession. Then saka pa lang po siya nahigingi ng something na Lord, keeping with all your righteous acts, turn away. Lord, alisin niyo po yung galit niyo po. Sapagkat alam naman po, kilala po niya yung Panginoon eh. Ang Panginoon po ay just at alam ko po, alam niya na deserve yun na ang Panginoon po ay talagang may parusa po nun. Pero ang sabi niya, dahil ayaw po niya mangyari po yun, eh talagang nanalangin po siya na sa ating Panginoon, alisin po yung anger and wrath from Jerusalem, your city, your holy hill. Ano po? So in prayer, we come to the Lord. Ano po? Kaya po, sabi ko nga po sa inyo, pag nananalangin po tayo, prayer is the time where we can talk to God. Talagang tayo po ay nananalangin, talagang kinakausap po natin ang Panginoon, katulad po ni Daniel. We can praise Him, pwede po natin siyang purihin, pwede po natin siyang, pwede po tayo mag-confess ng things to Him, where we can talk about our temptation, yan, pwede po yan, and it is also a place we can ask for desires of our hearts. Yan, katulad po ng ginawa po ni Daniel. And pero ito po ang pinakamagandang ginawa ni Daniel sa mga oras po na yan na nanalangin siya. Daniel is not asking for his sake,
but he is asking for it for for God's sake. Yan po yung pinakamaganda. Hindi po sa sarili niya po, kundi sa Panginoon ang pag-aas po niya. Ano po? So, sa verse 18, sabi dito, give ear, our God, and hear, open your eyes, and see the desolation of the city that bears your name. We do not make requests of you because we are righteous, but because of great mercy. Talagang mercy po talaga. Nag-focus si Daniel dun sa talagang alam ni Daniel kasi na ang Panginoon ay mayroong mercy. Ano po, and diyan po nagsimula talaga yung talagang wisdom na ibinigay ng Panginoon. Kung babasahin po natin yung sa 20 hanggang 27. So, when Daniel is praying and speaking, nagpakita po talaga si Angel Gabriel sa kanya to show up, and he begins to give Daniel the wisdom and insight. Yung nagkaroon po siya ng clarity and understanding of the things that only God can knows. Sa totoo lang po, hindi natin alam kung ano ba talaga yung mga plano ng Panginoon. Pero si Lord po pala ay nagbibigay ng clarity and insight. Nagpapadala siya, gumagamit siya ng mga sitwasyon. At itong sitwasyon na to, ginamit po niya si Angel Gabriel para makita niya yung prophecy na gusto pong mangyari ng Panginoon na mangyayari po. Ano po? So, hindi ko na po dyan pahabain yung Daniel chapter 9, pero ang gusto ko lang pong malaman ninyo na sa chapter po na yan, so makikita po natin na si Daniel po talagang nag-study po siya ng scripture. Alam po niya yung scripture. Alam po niya yung salita ng Panginoon. Ano po, kaya hindi na po naging masyado mahirap sa kanya, although talaga mahirap po yung dadaanan niya. At ano pa po, he's studying the scripture, he meditate po niya talaga and yung scripture, and ang pinakamahalaga, siya po yung naging intercessor. We seen him praying, talagang nanalangin. We seen him worshiping God, talagang nagpupuri talaga siya sa Panginoon. And we seen him confessing sin. Talagang nagko-confess po siya na mga kasalanan, at hindi lang sa kanya kundi kasalanan din ng ibang tao at kahit nga nung mga ninuno po niya. And we're seen him pleading with God, not his from own sake but for God's sake, for the sake and the glory of his name. So Daniel is doing this because he understands the clarity and understanding and are given to those. Alam niyo po pala, ang ginagawa po yun ni Daniel because naiintindihan po niya yung clarity and understanding. At ito po ay ibinibigay lang to those earnestly seek it for God's glory. Kaya po tayo po sa oras po na to, tayo po ay nagsisik sa Panginoon na Lord, ito po yung ipinapagawa niyo sa amin. Lord, ano po yung gagawin po namin? Lord, ito po yung mga ginagawa po natin. Ano po? So sa oras po na to, at ang alam ko po, ang pinapagawa po sa atin is piniprepare po ng Panginoon yung heart po natin in a place where we are open enough to receiving it and only comes through. Ito po ay magsisimula lamang kapag tayo ay tunay na nag-study ng Word of God, nag-meditate, and we need to be a people who seek it earnestly and not just for ourselves but for God's glory. Ano po? Kaya po, grabe po talaga yung buhay ni Daniel, kung papaano po siya naglingkod sa Panginoon, kung papaano po siya sumunod sa Panginoon. And I pray po sa oras po na to, as we pray dun sa ating mga prayer points, na magkaroon po tayo ng attitude and character na katulad po ni Daniel. Ano po, hindi po siya tumigil, talagang nag-plead po siya sa Panginoon, lumapit po siya sa Panginoon. Alam naman po natin na marami pa pong tao na hindi pa po talaga nananampalataya sa Panginoon. Ano po, we are not just sharing the Word of God, but we are eyeing na sila po ay maging disciple ng Panginoon. Sila po ay sumunod sa Panginoon, katulad po ng mga nararanasan po natin. Ano po, kaya po sa oras po na to, as we pray po sa mga tao po na sa mga inilalapit po ng Panginoon na kaluluwa sa atin, talagang dapat alam po natin talaga yung ating target, alam natin yung ating gagawin, alam natin yung ating purpose. Ano po, sapagkat ganun po si Daniel.
nauunawaan po niya ang salita ng Panginoon, nauunawaan niya, may clarity and understanding siya. Saka po siya nagpuri, pasalamat, and ikinonfess po niya. At doon po, alam niyo po ang pinakamaganda po dito, nakinig po ang Panginoon sa kanya dahil sa ginawa niya. Talagang yung heart ng Panginoon talagang pinakinggan po siya. Ano po? At talagang nakita ng Panginoon na totoo po yung panalangin ni Daniel. So ganun po yung alam ko po na ganun din po yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Ganun din po yung gagawin po natin sa oras po na ito. Ano po? Kaya po I encouraging you na habang nagpa-plan 40 tayo ay tayo po patuloy po na tumutungo sa salita ng Panginoon, nagme-meditate, study the word, at syempre nagpapanalanginan, nagpe-pray po tayo. Meron tayong P3s, meron tayong life group, cell group, meron din naman tayong Sunday service, yung maramihan. Pero ang totoo po niyan is yung talaga yung puso po natin kung paano po talaga ito gagawin. Ano po, kung paano po tayo lalapit sa Panginoon na with humble heart and obedience sa ating Panginoon. Kaya yun po. And sana na-encourage po tayo sa buhay ni Daniel po sa kanyang panalangin, sa kanyang pagsunod. Tayo po yung manalangin. Yes, Father God, maraming salamat po sa oras po na to, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. Tunay po, Panginoon, na talagang napakabuti niyo po, Panginoon, at tinuturo niyo po sa amin yung ganitong mga bagay, Panginoon, na talaga naman po, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon. Tulad po ni Daniel, Panginoon, na kung paano po yung puso niya, yung buhay niya, yung pagsunod niya, Panginoon, ay ibinigay niya sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras po na to, ganoon din po, Panginoon, yung panalangin po namin. Ganoon din po, Panginoon, yung itinuturo niyo po sa amin, Panginoon. Kaya sa oras po na to, Lord, samahan niyo po kami, Panginoon. Di po namin kaya mag-isa, Lord. Kaya ho kami nandirito. Kaya po kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin na marami pa po, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na hindi ka pa po nakikilala, Panginoon. Kaya Lord, as we worship you, as we pray to the people, Panginoon, na ilalapit po namin, Panginoon, tama niyo po yung puso namin, tama niyo po yung motibo namin, tama niyo po, Panginoon, yung panalangin namin, tama niyo po yung heart namin, yung pagsunod po namin sa inyo, Panginoon. Sapagkat Lord, pwede ho kami manalangin ng kahit araw-araw, Panginoon, nang hindi po ninyo naman talaga kami napapakinggan sapagkat mali po yung motibo namin kay Lord. Kaya Panginoon, sa oras na to, salamat dahil inaayos niyo po kami. Salamat dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, may plano po kayo sa bawat isa. Hindi lamang po sa mga ipinapanalangin namin sapagkat kami pag nananalangin sa iyo, Panginoon, ang una niyo pong inaayos sa amin ay yung mga puso namin, Panginoon. Ang una niyo pong inaayos sa amin is yung paglilingkod namin sa inyo, Panginoon. At Panginoon, kapag nakita niyo po yung tamang paglilingkod, yung tamang puso, yung tamang pagsunod sa inyo, Panginoon, doon pa lang, Panginoon, doon pa lang po kayo makakakilos sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras na to, lumalapit po kami sa inyo, Panginoon. Tulad po ni Daniel, Panginoon, hindi ho madali, Panginoon, dahil siya po ay naging slave, Panginoon, ng foreign country. Pero Panginoon, dahil naiintindihan niya, dahil may clarity siya, Panginoon, at nakafocus siya sa iyo, Panginoon, sinamahan niyo po siya, Panginoon, at dininig niyo po, Panginoon, ang kanyang mga panalangin. Kaya ganun din po ang gagawin namin ngayon sa oras na to. Kami po ay dudulog sa inyo, Panginoon. Kami po ay lalapit sa inyo, Panginoon. Walang sawa, Panginoon. Dahil alam po namin, ito po, Panginoon, ang sagot, Panginoon. Ito po, Panginoon, yung mga paraan para, Lord, makamtam namin yung kalooban mo sa buhay namin. Makita namin yung mga plano mo sa amin, Panginoon. At hindi kami mapahamak. Kundi, Lord, magkaroon po kami
ng focus, magkaroon kami ng vision na malinaw, Panginoon, na nanggagaling po sa inyo at sa inyong salita. Kaya Lord, maraming salamat. Maraming salamat sa mga kasamahan ko na nandirito na makakakinig po ng panalangin na to at salita na ibinigay niyo po sa amin sa oras po na to. Maraming salamat, Panginoon. And as we continue to pray to you, yung mga prayer points po namin, samahan niyo po kami. Holy Spirit, we invite you. Holy Spirit, we accept you. Holy Spirit, we acknowledge you. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, punta na po tayo sa mga prayer points natin. Yes, Father God. Tunay o Diyos na ikaw po ay dakila. Diyos na may makapangyarihan. Sambahin ka, Panginoon. Tunay o Diyos na ikaw'y walang katulad. Ikaw'y Diyos na walang kapantay. Hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na patuloy na nagpapalakas po sa amin despite po sa aming mga nararanasan, Panginoon. Lord, nilalapit po namin, Panginoon, ang katulad po ni Daniel, Lord God, sabi dito na Daniel 9 verse 3, dahil dito buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nag-ayuno ako, nagsuot ng damit ng panluksa at naupo sa abo. Father God, I pray, Father God, na katulad po ni Daniel, Panginoon, na magkaroon po kami ng pag-unawa, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na hindi pa po nakakilala o Diyos. Dahil po si Daniel, Panginoon, ay naranasan po niya ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, dalangin ko po na magkaroon din po kami ng puso, Panginoon, sa mga tao na inyong nilalapit, Panginoon, Lord God. Magkaroon po kami ng courage, Panginoon, ng boldness, Panginoon, Lord God, na isa puso, Panginoon, ng ang aming mission, Panginoon, na inyo pong ipinagawa sa amin, Panginoon, Lord God, dito sa mundong ito, Panginoon, bilang inyong mga tinawag, O Diyos. Katulad po ni Daniel, Panginoon, na hindi po ang kanyang kapakanan lang ang kanyang iniisip, kundi, Panginoon, yung mga hindi pa po nakakilala sa inyo, Lord God, at hindi pa po nangangailangan po ng kaligtasan, nangangailangan po, Diyos, ng kalinga, tunay na kaligayahan, at magkaroon po din po ng purpose, Panginoon, katulad po sa amin nandito, Panginoon. Mayroon po kaming kanya-kanyang ministry, mayroon po kaming kanya-kanyang task, Panginoon, according, Panginoon, sa inyong pagtawag niyo po sa amin. At salamat, O Diyos, dahil alam po namin, Panginoon, ikaw po ang kalooban niyo po ito, at binibigyan niyo po kami ng kalakasan, binibigyan niyo po kami ng boldness sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu, O Diyos. Patuloy niyo po kaming gabayan, bigyan ng knowledge and wisdom, Panginoon. Kalakasan, O Diyos, na nanggaling sa iyo, na wala pong ibang parangalan, Panginoon, kundi ang pangalan mo. Wala pong ibang hinahangad, O Diyos, kundi ang papurihan ka, at isagawa, O Diyos, ang mga plano mo sa pamagitan po ng inyong mga tinawag. Kaya pa kung saan man kami narito, kami po ay sa aming mga katrabaho, O Diyos, sa aming mga kaibigan, sa aming pamilya, Panginoon, Lord God, maipabahagi po namin anuman, O Diyos, ang inyong
sinasabi sa araw-araw po sa amin. Kaya po Ama, maraming pong salamat. Hindi po namin ito magagawa kung wala ka. Hindi po namin ito maisaayos kung wala ka, Panginoon, kung wala po yung banal na Espiritu mo, O Diyos, kung wala po ang inyong gabay, ay wala po kaming magagawa. Kaya po Ama, maraming pong salamat. At alam ko, O Diyos, na may ginagawa ka sa buhay ng bawat isa. Alam ko, O Diyos, na mayroon ka pong ikaw po ang nagplano ng mga lahat ng ito. At kami lamang po ay sumusunod, Panginoon. Kaya Lord God, bigyan niyo po kami ng kalakasan. Maraming pong salamat, Ama. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yes, Lord. Tunay po na napakabuti mo sa amin, Panginoon. First of all, Panginoon, patawad po sa mga nagawa kong kasalanan, mga nagawa naming kasalanan, Lord God. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit, Lord God. At nisosurrender, Panginoon, ang lahat ng bagay sa iyo, Panginoon. Lord, hindi po namin kaya nang wala ka. Katulad po ni Daniel, Panginoon, hindi niya po kaya kung wala ka, Lord God. Paano niya po talagang ibinigay ang buhay niya para sa iyo, Panginoon. Lord, ang buhay po namin is meaningless, Panginoon, kung wala ka. Pero dahil meron kaming Diyos na katulad mo, Panginoon, Lord, ang buhay po namin ay meaningful. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, dahil ano man po yung mga nagawa namin kasalanan in the past, ano man po yung mga nagawa sa amin, Panginoon, ay natututunan po namin magpatawad. Salamat po, Panginoon, dahil nakilala ka po namin, Panginoon. Kaya naman nag-transform, Panginoon, yung aming buhay, Panginoon. Kung paano, Lord God, magpatawad, Panginoon. Kung paano magpasensya, Panginoon. Dahil ganun na lang po kami, Panginoon, magpatawad, Panginoon, sa mga taong nakasakit sa amin, Panginoon. Lord God, alam po namin, napakahirap po magpatawad. Pero salamat po, Panginoon, dahil nandyan ka po palagi sa amin para magpaalala, Panginoon, na kahit maraming beses po, Panginoon, na minsan napakasakit ng mga ginawa sa amin, pero it just isn't me, Panginoon, ay nagagawa namin magpatawad, Panginoon. Kaya Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa mga bagay na akala namin tama pa. Lord, kami po'y humihingi ng tawad, Panginoon. You are the God of merciful, Panginoon. Lagi ka pong naka-open arms para sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, itinataas namin, pinapupurihan ka namin sa umagang ito, Panginoon. Kaya, salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Dakilang Diyos, kami po ay lubos na nagpapakababa ngayong umaga. Amin pong ina-acknowledge, Panginoon, ang inyong pong kapangyarihan sa buhay namin. Amin pong pinagmamapuri at tinataas po, Panginoon, ang inyong pong ginawa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Panginoong Diyos, aming Ama, sa inyo pong grasya, biyaya, Panginoon, at sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, Panginoon, amin pong natamo mula sa inyo, Lord God. Lord, gusto po namin i-acknowledge ang inyo pong kapangyarihan sa buhay namin. Gusto po namin itaas, Panginoon, ang inyo pong ginawa, Panginoon, sa bawat sa amin, Lord God. Panginoon, kami po ay totoong wala. Kung wala po yung inyong kapangyarihan na siya pong bibigay sa amin ng lakas.
Lord, kami po'y lumalapit sa inyo, tulad po ni Daniel, Panginoon, na nagpapakumbaba at patuloy po na itinataas ang inyong pangalan. Panginoon, lumalapit kami sa inyo, tulad na sinabi ni Daniel, Panginoon, hindi dahil kami matuwid, dahil kami ay mabuti, kundi dahil kayo po ay mapagpala, dahil kayo po yung Diyos na mahabagin, dahil kayo po yung Diyos na maibigin, Panginoon, dahil kayo po yung Diyos ng lahat ng meron kami, Panginoon. Kaya, O Diyos, kayo po yung nagpapakumbaba, Panginoon, humihingi po at sumasamo, Panginoon, ang inyong pong grasya, Panginoon. Patawad po, Ama, sa amin pong mga pagmamalabis. Patawad po, Ama, sa amin pong mga kapalaluan, Panginoon. Patawad po, Ama, sa aming kapabayaan, sa aming katamaran, Panginoon. Patawad po, Ama, sa lahat-lahat po, Panginoon, na aming nagagawa, O Diyos. Na minsan ay amin na itong sinasadya, O Diyos. Patawad po, Ama, sa pagsasamantala po sa inyo pong grasya, sa inyo pong mercy, Panginoon. Patawad po, Ama, sa lahat po ng mga bagay na ito, Diyos. Kuminsan, O Diyos, dahil sa inyo pong kabutihan, dahil sa inyong kabaitan, Panginoon, kami nagiging pabaya, Panginoon, sa buhay namin. And truly, Lord God, kami po ay nagpapakumbaba ngayong umaga. Sama-sama po kami lumalapit sa inyo, Diyos. Amin pong dinideklara, O Diyos, ang inyong pong kabutihan, Panginoon, sa buhay namin. Maraming pong salamat, Ama, sapagkat through this prayer, through this time, Panginoon, amin pong nauunawaan, O Diyos, tulad sa buhay po ni Daniel, O Diyos. Amin pong nauunawaan, Panginoong Diyos, na lalapit kami sa inyo, hindi dahil kami matuwid, kundi lalapit kami sa inyo dahil kayo po ay mahabagin, dahil kayo po yung Diyos ng pag-ibig, dahil kayo po yung Diyos na makapangyarihan. Maraming pong salamat, Ama, sa buhay ng bawat isa, Lord God, na nagbibigay po ng oras, Panginoon, ng kanila pong pagkakataon, O Diyos, upang makalapit sa inyo. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumapit po kami sa inyo na may kapakumbabaan, na lumapit po kami sa inyo dahil hindi lamang kami may pangangailangan, dahil hindi lamang kami may karamdaman, dahil hindi lamang kami may mga suliranin sa buhay. Hindi kami lalapit sa inyo, Panginoon, dahil kami ay nahihirapan, Panginoon, dahil kami ay nasusugatan, dahil kami nasaktan, Panginoon. Lalapit kami sa inyo, Diyos, dahil kami po ay sumasamo sa inyong kapangyarihan. Lalapit kami sa inyo, Panginoon, dahil alam namin na kayo po yung Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Kaya naman, O Diyos, maraming pong salamat, Ama, sa oras na ito. Sapagkat muli, Panginoon, ay patuloy po kayo nagbibigay sa amin ng grasya, Panginoon, ng biyaya, O Diyos. Sa likod po ng aming mga kahinaan. Lord, we are so much thankful to your grace, Panginoon, to your mercy. Maraming pong salamat, Ama, sa oras na ito. Palayan niyo po ang bawat isa. Nawa, Panginoon, sa buhay po ni Daniel ay magkaroon po kami ng reflection sa buhay namin. Na kahit po kami po ay pinagpapala, kahit po kami marami, kahit po kami salat, or kahit po kami ay nabibigo, or kahit po kami ay nasisiyahan, Panginoon. Kahit po kami po ay napakarami po namin biyaya, O Diyos. Kahit po kami maayos ang kalagayan, Lord. Tulungan niyo pa rin po kami. Natutuong lumapit sa inyo. Natutuong magpakumbaba. Natutuong manalangin, Panginoon. Maraming po salamat, Ama, sa oras na ito. Maraming po salamat, Lord God. Amin pong again in-acknowledge, O Diyos, ang inyong pong grasya, biyaya, Panginoon, at ang inyong pong kapangyarihan sa buhay namin. Lord, tinataas po namin kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Tinataas po namin kayo, Panginoon. Kayo na po, Diyos, ang maitaas, Panginoon, sa bawat sa amin, Lord God. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Sa inyo po ang papuri, Panginoon. Sa inyo po lahat ng pagluwalhati. Sa inyo po ang lahat, Panginoon. Sa inyo po ang lahat, Panginoon, ng kapurihan, kapasalamatan. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Open na ba yung ano ko? Salamat Panginoon. Sa umagang ito, salamat Panginoon sa kalakasan na binibigay mo sa amin araw-araw. Salamat Panginoon sa panibagong buhay at pag-asa. Salamat Panginoon sa mga pagsubok na binibigay mo sa amin at lahat ng pagsubok na kakaharapin namin sa araw-araw Panginoon, nandyan ka para gabayan kami at mapagtagumpayan namin ito. Kung tayo ay magpapatuloy sa pagsunod at pag-ubi sa mga salita ng Panginoon, tayo ay magtatagumpay. Panginoon, katulad po kay Daniel, inilalapit ko po ang aking pamilya na makita na po nila ang katotohanan kung sino ang Panginoon sa mga buhay natin. Salamat po Panginoon, ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Aming Panginoon, kataas-taas ng Diyos, ang King of Kings, Almighty God, Heavenly Father. Lord, turuan mo po kami magkaroon ng dependence sa iyo, Panginoon. Na hindi kayo mag-depend sa ibang tao, pero magkaroon ng complete dependence sa iyo, sa grace mo, Panginoon, sa kapangyarihan mo. Kasi sa iyo, Lord, sabi mo pa, Panginoon, in you there is peace. In you, Panginoon, na there is joy. In you there is, hindi kami magkukulang. Na sabi mo, Panginoon, na lahat ng namin, you are Jehovah, you are our provider. So, Lord, turuan mo po kami, Lord, na magkaroon ng humility sa aming buhay. Na maging, na i-break po, Panginoon, yung mga pride namin, Panginoon, pero bigyan mo kami ng humility, Panginoon, and complete dependence sa iyo, Panginoon, na hindi sa aming kapangyarihan, hindi sa aming kakayahan, pero Panginoon, sa iyo. Sa iyo lamang, Panginoon, na magkaroon ng kaming depending on you. Magkaroon kami na alam namin na lahat ng kailangan namin, lahat ng mga darating, Panginoon, kasama na din yung sa this plan 40, Panginoon, na Ikaw, Lord, magbibigay sa amin ng confidence. Ikaw, Lord, magbibigay sa amin ng strength, Panginoon. Ikaw, Lord, magbibigay sa amin ng wisdom, Panginoon, kung ano yung gagawin namin. So, turo mo kayo na magkaroon ng complete dependence sa iyo sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Dakilang Diyos, aming Amang nasa langit, maraming salamat po sa bawat isa at turo, gabay ng Espiritu Santo sa buhay ng mga anak mo. Tulad po ng isang magulang, di po natatapos ang aming obligasyon sa aming anak matapos ipanganak, palakihin at pag-aralin. Ganon din po ang tinuturo mo sa iyong mga anak, God, na kami magpatuloy. Hindi lamang po umattend every Sunday, magbigay ng special talent sa pag-awit, sa gawain sa church. Although, inutos mo rin po ito sa amin. Sabi mo sa Romans 13:8, owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. Give us the burden for the lost souls. Di lang po kami ang makakarating sa langit, bagkus ang mga tao sa aming nasa paligid
Una sa lahat ang aming pamilya, kaibigan, mahal sa buhay. It is our obligation for those souls na mailapit namin sila sa inyo. Napakaraming pangyayari sa aming paligid na nagpapaalala, malapit ka lang dumating. God, teach us to have burdened heart for the lost souls and trust that you will be with us as we step forward to reach these people. Maraming salamat po. Bless your people, especially our leaders. Give us the burden na magpapatuloy sa mga inuutos mo para sa amin, dakilang Diyos. Salamat po sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po to everybody. Amen. Good morning po sa inyong lahat. And announcement po, Hello, before good morning po. we close it, meet your P3s po. And nandun po yung Daniel's prayer. So, i-meet po natin yung mga P3s natin para makita natin yung mga names ng mga ipapanalangin po natin. Ano po? So, God bless po sa inyong lahat. Good And thank you. Good morning sa God bless. lahat. Good morning. God bless po.